Good morning guys! Welcome to Jill in Can. So for today's video ay tingnan nyo naman ang ganda ng weather sa labas. It's sunny. It's 1st of June guys. Kaya ngayon ay talagang spring to summer or talagang summer na. Pero medyo malamig pa kasi positive 12. So ngayon ang kids natin ay nasa school. At ang ating kasama dito ang baby girl natin, si Celestia. Ayan. At tingnan natin siya. Hi! So, hindi pa siya nakakaligo. Watching TV muna siya, guys. At ngayon, tingnan natin ang weather. So, positive 12 siya today. Medyo malamig, pero kayang-kaya kasi may araw naman. At eto nga, guys. Today ay 1st of June. Dahil natapos na nga yung May, gusto ko lang din maalala na i-share sa inyo na yung month of May is something that is memorable for us. Dahil yung month of May, doon namin natanggap ang aming approval for student visa at work visa. Yan. So talagang napakaganda ng moment na yon nung natanggap namin kasi parang lahat ng pinaghirapan namin in preparation to get all the documents together, all the required proof of funds ay naayos namin at naisubmit. At after ilang days nga ay natanggap namin ang aming visa approval. So kung di nyo pa napapanood, yung aking after 5 days nung dumating ako dito sa Canada ay video ko kung ano yung prosesong pinagdaanan namin. So sa ngayon guys, medyo marami ng pagbabago dahil nga sa mga bagong policy ng IRCC, but kung gusto nyo mapanood ano yung pinagdaanan namin, dito yung video na ito. Yan ang bagong dating sa Canada. Ayun guys. At gusto ko rin palang mag-shoutout sa aking pinsan na si Ate Rosalie and family yan. So dahil nagpadala nga siya ng package sa amin. So ito papakita ko sa inyo guys yung pinadala niya sa amin at talagang sobrang ganda ng mga pinadala niyang damit dahil nga napanood niya yung aming video na kasama ko yung mga anak ko na nag-attend ng church activity na kung saan merong mga pinamimigay ng mga damit, mga shoes and everything, no, especially for young women and moms. Ay napanood niya yon, kaya naisip niya meron din pala siyang mga damit dito sa bahay nila na hindi pa nagagamit. Nag-effort talaga si Ate Rosalie, kaya thank you sa'yo sa padala mo sa amin. Very much appreciated. Bali yung Ate Rosalie ko pala ay based in Quebec. So yan, dito sila sa Canada in Quebec. So yung mga French-speaking province yan. Okay, so ang gusto ko palang isang i-shoutout guys ay yung aking nakaka-chat ko siya, ang aking kasambahay dati sa Philippines, si Sister Ena Antioquia. Yan. So, shoutout sa iyo at maraming salamat sa pagsubaybay mo sa aking vlog at sa pag-share ng aking mga video sa iyong Facebook account. Yan. So, maraming salamat at sa ating mga pagkwekwentuhan. Ayan. So, nagustuhan ko talaga si Sister Ena noon na maging kasama sa bahay kasi nakaka-relate siya sa akin kasi parang sanay siya sa kilos ng mabilis dahil nga 5 din yung anak niya. Kaya sabi ko, eto swak sa akin to kasi yung mga galawan ng mga paglima yung anak guys, talagang dapat mabilis. Ayun. So ngayon guys, ay pag-usapan natin guys, mahirap ba talaga ang buhay sa Canada? Or dahil nagsisimula pa lang naman tayo, hindi ko pa masasabi na ito na yung buhay natin. No? So, mahirap bang magsimula dito sa Canada? Okay, guys. So, ang question natin, guys, ay mahirap bang magsimula dito sa Canada? So, disclaimer lang po, guys. Ito ay based sa aking own opinion, experiences, at sa mga tao na nakausap ko based on their experiences. At ang buhay Canada ay depende po yan sa tao. Bakit po depende? Dahil iba-iba po ang ating mga pathway dito. Maaring ang iba ay international student katulad namin or meron namang mga work visa or work permit
holder pagdating dito, mga temporary foreign workers or skilled workers ang dating dito. Yung iba naman ay mga landed PR. So dumating sila dito ay permanent resident na sila. At ito yung dumaan sa mga express entry or yung mga iba pang PNP or Provincial Nomination Program na pinagdaanan nila. Kaya iba-iba po depende po kung ano yung paninimula natin dito. At depende rin kung saang province tayo mapupunta. So kung tayo ay nagsisimula, pipiliin ba natin na magbayad doon sa mas mahal ang renta or mahal yung cost of living or compared sa mas mura yung pagsisimula na kung saan ito yung pera natin, ito yung kaya nating bayaran for this pagsisimula natin. So ayun guys, so depende po sa atin kung saan kayong province at kung ano ang pathway na tinahak ninyo. So iba-iba po tayo ng paninimula dito sa Canada. But basically, lahat ng pagsisimula guys ay nangangailangan ng pagdadaan sa pagsasakripisyo. At pagsasakripisyo, ibig sabihin na we are willing to give something good to something better. So kung tayo noon sa Pilipinas ay maganda na yung buhay natin, pero pumunta pa tayo dito sa Canada. Bakit tayo pumunta dito? Because we want to experience something better kung ano man yung meron tayo from the Philippines. Well, sasabihin natin na iba-iba din ang mga pananaw natin tungkol dyan kasi yung iba nga parang hindi naman better yung life dito sa Canada. Bakit natin iiwan yon? So, depende po yan. Guys sa inyo kung saan talaga yung sa tingin nyo mas better yung magiging life ninyo. But depende po yan kung ano yung perspective ninyo, kung nakikita nyo ba yung future nyo dito sa Canada, kung nakikita nyo ba yung mga, kung ano yung nakikita ng iba, like mga benefits, mga educational system, mga healthcare benefits dito, at kung ano-ano pa. At yung quality of life, no? So yung less traffic, less hassle, yung mga ganong bagay po. At so, kung tayo naman ay, dahil nga pinag-uusapan natin yung pagsisimula sa Canada, paano ba tayo magsisimula? So, unang-una, lagi nating tandaan na failure to plan is planning to fail. So, hindi naman natin sinasabi na mag-fail agad yung life natin dito sa Canada, but it takes time pa rin to plan ano yung paano tayo magsisimula dito sa Canada. Sa aming experience guys, sa pagsisimula namin dito, prior to arriving to Canada, ay hinanda na namin yung pinlano na namin na nauna muna ako para maghanap muna ng apartment para sa big family na darating. At bago din yan guys, meron na tayo mga kakilala. Nag-try na akong mag-connect sa mga kakilala ko dito sa Alberta. So, minsan hindi yan madali sa atin na kung minsan wala talaga tayong kakilala. Pero kung meron tayong kakilala, kahit na medyo ka-close lang natin or hindi, i-try lang natin mag-reach out sa kanila kasi baka meron silang kakilala na pwede ring makatulong sa atin. So, in our case, meron akong friend ko na talaga siya from the Philippines, as in friend ko na talaga siya. Kaya parang kampante ako na automatic, dyan ako mag-i-stay sa'yo pagdating ko. So, and thankfully naman, ay willing naman siya to let me stay for 1 month. At siya pa yung tumulong sa akin na maghanap-hanap ng malilipatan. At ganun din, kung meron tayong community madadatnan, katulad nung sa amin, may church na, no? So, from the Philippines, meron kasi kaming mga kakilala from our area in Philippines na dito din napadpad. So, sila rin yung mga tumulong sa amin and sila yung nagsabi sa mga other church members na hindi namin kilala. Yon, sila yung mga nag-collect ng mga gamit. Tapos yung iba, in-store pa yung couch kasi may nagbigay. So, in-store yung couch doon sa garage nung isang member namin. So, yung mga ganong bagay guys. Tapos, pagdating namin, ay meron pa nga mga plano kung sino yung susundo sa big family.
Kasi maraming boxes yun, maraming dala. So, yung mga ganong bagay, guys, malaking bagay yun, guys, na i-locate natin or hanapin natin yung mga pwedeng makaka-help sa atin dito. So, kung meron tayong mga friends, connections, or whatever, ay hanapin natin sila. Tapos naman, kung wala naman talaga, pagdating naman dito, we can search pa din. Meron pa rin mga local services dito na pwedeng tumulong sa mga bagong dating. So, may mga local services dito, guys. Meron mga church din na community who are willing to donate. Actually, nung iniisip ko, pagdating namin, wala pa kasi masyadong mga gamit kami. So, hindi ko rin alam kung saan kami hahanap ng mga gamit. Yung dating nakatira dito, ni-refer niya ako sa mga donation centers na nagbibigay or may mga Catholic services din na nagbibigay ng mga gamit. So, sabi niya, pwede silang pumunta sa bahay nyo, tapos magtatanong, mag-i-interview, ganyan, tapos kung ano yung mga kailangan nyo, and they will do, ipoprovide nila sa inyo, tapos i-deliver din sa bahay ninyo yung mga items na kailangan nyo. So, yung mga ganun, guys, pwede nyo siyang i-search dito, yung mga services na yan, dahil meron at meron talaga yan, guys. So, ano pa yung mga kailangan nating i-plan bago dumating dito? Importante talaga, guys, na bago tayo dumating, marami tayong preparation. Hindi tayo magpiprepare once na pagdating lang dito. So, unang-una, as we know, financially, we have to be prepared. Kaya tayo binibigyan ng proof of funds para yun yung magamit natin bilang panimula. At kailangan din natin maging emotionally prepared. So, sa Philippines, kung tayo ay hindi sanay na maging, solo lang or masyado tayong talagang kasama natin palagi yung family natin. Syempre, minsan sa Philippines, kasama talaga yung extended family sa loob ng bahay. Pero dito, syempre, kung wala sila, wala tayong magagawa. Ayan, so may mga ganong bagay that we have to be emotionally prepared. So, kung nagawa na natin in the Philippines, it will be easier for us. Kami as family, talagang even before we started our family, ay nakaseparate na kami with our respective family. So, talagang kami na lang talaga and dumami na lang kami ng ganito, kami na. Yan. So, minsan, kung kailangan lang namin extra help, but most of the time, it's always us. So, it helps din po, guys, na if we are emotionally prepared pagdating dito. At yung mga little skills na pwede nating madala dito, kung marunong tayo magluto, yung mga little things na yan, yung paglilinis ng bahay, yung paglilinis ng CR, kasi tayo na yung gagawa niyan, wala nang ibang gagawa. So, yung laundry, madali lang naman kasi automatic yan, washing machine, ganyan. So, pero yung mga little things, yung mga pagpukpok, siguro tayo na rin gagawa ng mga yan kung hindi tayo sa apartment. So, ang advantage din pala, guys, us living in this apartment is kung meron mga sira, little things or big things, i-report lang namin yan and somebody will come para mag-repair ng mga bagay na yan. Pero kung nasa own house na kami, wala nang ganong service. Yon. So, yun yung difference din pala, guys. May singit ko lang. Okay, so, ano pa yung kailangan natin? Dito sa Canada, dahil tayo ay nagsisimula, as we always hear, expect the unexpected. Okay, so ano ba yung mga na-expect namin na, well, unexpected. So, although hindi ko rin ini-expect, it's unexpected nga, hindi namin ini-expect na magiging ganun kabilis na ako yung makahanap ng work. Bilang early childhood educator in the Philippines with no experience and nasa 40s na yung age ko, with just the diploma lang yung meron ako and no experience as well. Ayan. Pero nakahanap ako ng work, surprisingly. At meron pa akong isang work na related din sa aking course na tinitake ngayon, which is the Disability Studies. So, expect the unexpected, guys. Hindi ko in-expect kasi wala akong work background. Wala akong anything. But, dahil nga yung course ko ay, sa tingin ko, talagang in demand siya dito, ay nagamit ko siya. Although, hindi as a teacher, but related doon sa
course ko. And unexpected dahil we were thinking na pagdating namin dito, yung husband ko ay mabilis makakahanap ng work. So that is the most unexpected thing that hindi namin ini-expect dahil nga ayun, talagang masigasig naman yung paghahanap niya ng work, pero may mga interview naman siya, naayos na niya yung resume niya. But still ngayon ay talagang, especially with the field of IT dito sa Edmonton, Alberta, I think mataas din yung competition nila dito, or hindi rin ganun kadami yung demand for IT here. Pero I'm sure meron yan kasi IT is anywhere in the world talagang progressing ang need for IT. So, but still, kailangan natin mag-expect the unexpected. At yun nga, if we are to work, sometimes kung talagang gusto natin mag-work, kahit anong work pwede natin tanggapin dito. So, kung sa Philippines ay manager kayo or high position, tapos hindi nyo mahanap yan dito, especially kung bawa business, ganyan. So, konti lang yung mga businesses na talagang big company. So, hindi agad-agad ka mapopromote for that position. You need to start from mas mababang position. So, yung mga ganong bagay. So, I heard may stories na August dumating, kasabay namin, pero December umuwi na sila kasi they cannot accept yung yung life nila dito. Hindi sila prepared na ganun yung magiging life nila, na naging crew lang, naging crew siya sa isang fast food, tapos sa Philippines manager. So yung mga ganung bagay. Actually, kaya nga isang factor yon na kung tayo ay nasa yung age natin, nasa late 30s or early 40s, tapos established na tayo sa Philippines, tapos talagang yung routine natin, yung lifestyle natin, minsan mahirap na rin tanggalin sa atin yun, guys. So kaya kung mas younger din kayo and you're planning to go, kung hindi man sa Canada or anywhere else, ay mas maganda kung younger talaga kayo, ay pumunta na kayo kasi mas madali nyong ma-learn at makapag-adjust sa bagong environment. Isa pa, guys, isipin din natin, the first step is always the hardest. Ayan, so tayo bilang nagsisimula dito, parang baby, no, nung first vlog ko, 5 days tayo doon, ay talagang na-feel ko na sobrang na-amaze ako sa Canada, at na-overwhelmed din ako at the same time, pero na-lesson nga yung pagka-overwhelmed because I was with a friend who knows Canada well, and also yung mga church members namin. But if we are to come here in Canada na solo or buong family kayo na talagang walang kakilala, it's overwhelming para sa mga head of the family, especially because the kids, they will enjoy school. Kaya wag po tayo mag-worry sa ating mga kids. They will enjoy school here. Kahit bago lang sila, kung di sila marunong mag-English, it's fine. Hindi sila i-judge or whatever. Pero tayo, bilang mga head of the family, kung tayo yung lumalabas ng bahay, wala tayong sasakyan, nagko-commute. So, iyon yung isang bagay na medyo nahirapan ako kasi nahirapan din ako mag-navigate sa cellphone ng Google Maps, yung mga gano'n. Hindi ko maintindihan yung kung paano susundin, yung bus stop, kung saang bus stop ako bababa. There were times na mali ako ng nababaan at ang nangyari, nilakad ko na lang siya hanggang makarating ako dun sa bahay. And iniisip ko talaga, habang naglalakad ako, bakit ba ako nandito sa Canada? Ayun, so guys, minsan mapapaisip talaga tayo na, bakit ba ako nandito sa Canada? So yun guys, naisipin natin na parang baby din tayo sa Canada na first step, nasa ano pa lang tayo. Kumbaga sa mga baby, nagko-crawl, ganon, minsan natutumba tayo, hindi pa natin alam lahat ng bagay dito. Minsan may culture shock pa, minsan we can speak English, pero pagka yung, especially depende sa environment natin, kung tayo ay nasa field of education or yung nasa practicum kami, ganyan, ang gagaling nilang mag-English, diba, syempre. Ayan, so minsan, makaka-English ka, pero, parang
minsan mauubusan ka. Tapos, minsan pag may sinabi sila na ganito, na parang idiomatic expression, hindi ka kagad makakasagot agad, no? So, parang, okay na lang sabi mo, okay. Yan. So, may mga ganong bagay. Pero masaya naman guys yung experience na yon that we learn. So, kung tayo, we are willing to do the first step na ito nga ay tanggapin natin na the first step is always the hardest. No? So, walang madali sa mga first step. Nandun yung nakakatakot, nakakatakot mag-approach ng tao, nakakatakot lumabas kasi hindi natin alam kung saan tayo dadali ng bus na yan. Yung mga ganun guys. At yung mga fears na mga doubts natin, no, talagang let's conquer yung mga fears and doubts na yun kasi yun yung magpapatalo sa atin dito sa Canada. Remember na hindi naman talaga tayo pumunta dito for the comfort agad-agad dahil nga na tayo ay nagsisimula. So, lahat tayo ay tatahak sa ganitong daan. Although, iba-iba nga ang ating pagdadaanan. At I think, importante din that we have this positive mental attitude. So, if we have a positive mental attitude sa mga bagay-bagay na ito, sabi nga, a positive attitude will lead to positive outcomes. Yan. So, naniniwala ako dito guys, that if we are positive about our life dito sa Canada, then positive outcome will result sa atin. And so, maraming nangyayari dito sa Canada na hindi pa natin alam noong wala pa tayo sa Canada. At ngayon na nandito kami, 9 months pa lang kami, so hindi pa rin namin ganun kadami yung alam about Canada, but we are positive that it will bring good life to us. So, hindi man sa ngayon pa, but to be here is already a blessing na nandito kami dahil na-experience namin yung quality of life, na nabawasan yung pagod namin sa kakabiyahe sa Philippines, especially in Manila, no, napaka-traffic, pupunta ka, gabi ka na uuwi. Or magsusundo ako sa anak ko, 1 hour bago ako makauwi, pero sobrang lapit lang nun. Ay, yung mga ganong bagay. So, ngayon, uuwi na lang yung mga anak ko, tapos kakain na sila dyan, so bahala na sila sa pag-aasikaso, and they learn a lot from also their mga classmates nila kung paano yung mga life nila dito. To be in Canada, kasi sinasabi rin nila na madaming umaalis sa Canada. Well, it may be true. Talagang true yan if there are statistics, no, na maraming umaalis sa Canada. But for us newcomers, why should we dwell? Kung nagsisimula pa nga lang tayo, why should we dwell on those things na sasabay ba tayo, aalis na rin ba tayo because yung mga iba ganon. So, hindi pa nga natin nasisimulan yung life natin. Especially for us, we are still international students, no? So, parang, ano yung status namin dito? So, ito yung time na nagsisimula kami. May mga binabayaran sa Pilipinas. Tapos, nagbabayad pa kami ng mga tuition dito and everything. So, this is not yet the life na gusto natin. But we are still fighting for this life na malampasan natin ito. And there is a time for that. So, dahil 2 years yung pag-aaral natin, after 2 years, ay makaka-move on na tayo kahit papano at magkakaroon tayo ng chance to have full-time work, both the husband and me, na talagang yon full work, and we can work out for whatever we want. If we want to gain the permanent residency dito sa Canada, or katulad ng iba, they can move out of Canada, because Canada for me is not the end of it. It is the beginning of more opportunities, guys. So, wag nating sabihin na, ang daming umaalis sa Canada because ganyan-ganyan. Yes, maraming umaalis. And don't you know that dahil nakarating ka sa Canada, you have that opportunity na umalis. Ibig sabihin, it's not bad na pwede na pumalis ka sa Canada, because it means na-gain mo yung more opportunities na pwede kang pumunta ng US because nandito ka na sa Canada dahil nagkaroon ka ng mas magandang work experience. Yun. So, yung access mo ay nagiging mas mabilis. If you want to go to the US or other European countries,
ay magiging mas madali ang paglipat mo. So, I think it's not to blame Canada na ang daming umaalis dito sa Canada. I think it's a blessing na nakarating ka sa Canada at pwede kang lumipat sa other countries na gusto mo if you want a different kind of opportunity na wala sa Canada kung hindi mo nahanap sa Canada yung opportunity na yon. Yan. So, yun yung nakikita ko doon na that's how we should, yung positive attitude natin. We look into the bright side of everything. I know marami talagang mga negative din dito kasi hindi naman nakawala din yung crime, yung may mga homeless tayo nakikita dito. Ayan. Pero, syempre, back in the Philippines, it's totally different. Kaya nga, this is still a first world country no matter what. Kung ano pa yung sabihin natin, this is still a first world country and it can give us the quality of life in which hindi natin agad-agad or hindi natin makukuha kung tayo ay nasa Philippines. I know marami din sa Philippines, marami namang talagang nung nasa Philippines tayo, masarap din naman pwede naman natin gawing masarap yung buhay natin. We can travel, we can invest in businesses, yan. So, dito, hindi agad-agad po yung mga ganong bagay. We need to work for it. Pero kung meron tayong family, meron tayong mga anak na lumalaki, napakaganda po ng Canada. So, maybe guys, in the next few vlogs, pag-usapan natin ano yung maganda dito para sa mga bata, no? So, bukod pa yung mga child benefit na yan, guys, ay napaka-exciting para sa amin. Yeah. So, yun, guys. Kung meron kayong comments and suggestions, so ano ba yung, kayo guys, naisip nyo, mahirap bang magsimula? Ano yung experience nyo dito sa Canada? Nahirapan ba kayong magsimula dito sa Canada? Okay, so yun din yung isang reason kung bakit kami dito pinili namin ng Alberta is because yung tax dito ay isa lang. Okay? Hindi katulad sa lahat ng Canada, Alberta, ito lang yung may maliit na tax, isa lang yung tax na binabayaran niya. At dito din yung hindi siya mataas yung cost of living. Although yung mga nandito, sinasabi nila ang taas na ng mga renta ng mga bahay. But still, comparable to other provinces dito sa Canada, sila pa rin yung one of the mas mura to start with. So dahil malaki kami, we cannot afford a 3-bedroom na worth mga 3,500 in a month, no? So talagang hindi namin kaya yon, which is ganun yung mga cost sa British Columbia ng mga bahay. So kaya we chose Alberta kasi ito yung kaya namin to sustain us for a month. Yung monthly living namin, kaya namin i-sustain yung cost of living dito sa Alberta. Ayun, so kaya kailangan natin ng mga preparation, guys. So kailangan nyo din, guys, para hindi kayo mahirapan dito, when you plan, you study. Pag-aralan natin ano yung mga provinces na ito, ano yung mga features ng mga bawat province na ito. Ayan, so tinignan namin yan. Finalo namin yung mga iba-ibang mga nagvo-vlog doon. So, kung nandito kami sa BC, iba yung vlogger na pinanood namin dito. Kung dito sa Nova Scotia, iba naman yung vlogger pinanood namin doon, guys. So, kung kayo ay papunta dito sa Alberta, just click the button. Please subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka sa mga susunod kong vlogs. At kung hindi ka pa nakasubscribe, yan, subscribe, and please like this video, please share this video para sa mga nagpiprepare, nagpaplano na pumunta dito sa Canada. At kung meron kayong mga comments and suggestions, please comment down below. At I hope na nakatulong ang video na ito para sa mga nagpiprepare, nagpaplano na pumunta dito sa Canada. Especially, isa nga palang mga kino-consider dito is yung weather. Yes, so we have to be prepared din sa weather na ito, but it's the mindset pa din. I know, mahirap sabihin yung mindset na yan for others, but I think it still plays a big role sa atin na yung mindset natin na talagang, kaya alam mo naman Canada to, so definitely there's snow. You have to accept
the fact na may snow dito, hindi natin pwedeng alisin yan. Or else, doon tayo sa Australia pupunta para wala tayong snow. Okay? So, kung nandito tayo, we have to accept na may snow talaga yan. And bear with it. Whether we like it or not, yan, tanggapin natin yun, guys. Okay, so, ang isa pang bagay, guys, na kailangan natin pagpupunta tayo dito or magsisimula tayo sa Canada, napakaganda kung ang family natin, kung halimbawa ang family kayo na pupunta dito ay talagang you are all prepared by having the spirit of teamwork. So, napakalaking bagay niyan. Meron kayong goal for your family, meron kayong vision for your family that you will stay here, you will live here, you will work together here, at pagtatrabahuhan nyo yan. So, kami bilang family, nag-iba yung life namin because in the Philippines, I wasn't working. I was always with my kids sa school nila, pag-asikaso, hatid sundo, pagluto, ganyan. So ngayon, I cannot do that all the time. Ngayon, dahil meron akong work, tas nag-school pa ako. So, kailangan natin mag-change ng ating life. And then, my husband ngayon, kailangan na siyang mag-help sa pag-alaga or hindi naman pag-alaga, pag-assist na lang dahil isa na lang yung ina-assist namin yung baby, pero the four of them, konting ano na lang, mga reminders na lang sa mga gagawin nila because they also have their mga chores na ginagawa dito. Yan, so marunong na sila sa mga gawaing bahay na nakakatulong, yung mga ganong bagay. Yun, so kailangan ng teamwork dahil kung hindi, sabi namin sa kanila, baka umuwi kayo ng Pilipinas. Okay? So minsan may panakot din tayo, guys, pero actually hindi naman kailangan gawin yon na may panakot because they're so happy here. They would do everything para magstay dito sa Canada. Ayan, so I hope na all the best din sa inyo, guys, sa mga pupunta dito sa Canada. I hope na you will gain yung pagdating nyo dito ay nakatulong ang mga suggestions na ito sa pagpe-prepare, at kung meron pa kayong sa tingin nyo kulang pa yung nasabi ko or meron pa akong kailangang idagdag, please comment down below. So yun lang, guys, and I hope na gusto namin maging successful din kayo dito sa Canada. Although kami, guys, ay still nandito pa rin kami sa crawling stage, kumbaga, dito sa Canada dahil 9 months old pa lang kami dito at we are still nasa student visa. Wala pa kaming nasa student visa pa lang kami at part-time lang yung pwede kong i-take na job, but for this summer nga ay pwede naman tayong mag full-time. Ayun, guys, so I hope I wish all the best sa inyong mga papunta dito sa Canada. I hope nakatulong ang video ito para maging prepared kayo at matapos nyo to ang laban dito sa Canada, no? Matuloy-tuloy nyo yung laban dito sa Canada because we're all fighters here. Tayo ay mga Pinoy. Yan. So, ang mga Pilipino ay talagang malakas ang loob natin. Kayang-kaya natin yan, guys. So, maniwala lang kayo sa sarili natin. The Pinoys are the best. Kaya talagang ituloy natin ang laban na ito. At para sa ating mga nandito na sa Canada, yan, good luck sa atin. Iba-iba tayo ng laban dito, but we can help each other. And yun lang, guys. I'll see you in my next vlog. Bye!